A day bago nag-announce si Vice President Sara ay nag-submit ng letter si ex-President Digong sa ICC na hindi siya haharap sa sariling trial. Kaya itong pag-announce ni Vice President Sara na kanyang candidacy 2.5 years before the election, I think bahagi ng isang strategy, no? Strategy to frame na they are being persecuted, they are being harassed, at ito yung pagtakbo ay bahagi nito. So ito yung framing. Pineframe niya yung impeachment dun sa kanyang pagtakbo as president. Kalawa ay nagsasend siya ng message dun sa mga politiko na boboto for her impeachment na mag-ingat kayo dahil now running for at #1 ako sa surveys. Ibig sabihin, mag-ingat kayo. Kung pipirma kayo sa aking impeachment, delikado kayo sa 2028 when I win the presidency. Okay. Pero ikatlo ay ang habol nila, makonsolidate yung kanilang base. Parang action at sa kanilang base na we're now going to war. No? Kailangan lahat kayo ay maghanda na, papunta na tayo sa gera. At panghuli, ikaapat, to bump her number. Mataas na nga siya, gusto pa niya ay mabump yung kanyang number. Ayaw niya mangyari sa kanya, yung nangyari kay Vice President Binay. Nakapataas sa ratings, eventually ay gumuho. Mas ang gusto niya is the ERAP framework na sumobra na hindi na kayang habulin kahit sa dulo ng eleksyon. Maaga bang naghayag si ERAP noon? Yes, from the very start kasi alam na tatakbo si ERAP eh. Si presidente or kandidato na from the start to finish mataas ang ratings. Okay. So sa tingin mo, will she be a Binay or an ERAP? Well, for now, hindi siya siguradong maging ERAP. Dahil like a Binay, maraming kaso ang kinaharap niya. So, sa impeachment. So, huwag niyong kalimutan, 2 taon nagkaroon ng hearing sa Senate against kay Vice President Binay. No? Kaya gumuho siya dahil tuloy-tuloy yung bakit niya. No? Yun yung... Pero Ronald, sabi nga nung mga ibang analysts, no, nung mga ibang pundits din, na medyo kakaiba kasi itong kaso ni VP Sara Duterte. No? Unlike kay Binay, maaga nga siya nag-announce. Pero, you know, she's doing it to head off the impeachment. Of course, anything possible na lumabas din sa ICC. Kasi kung ma-confirm yung charges kay Tatay Digong, magsa-start na rin daw yung trial sometime later this year, which means pasok siya before 2028. So it could go 2 ways for her. Yeah, hindi. Paano kung yung mga ebidensyang lalabas sa trial ni Digong, mga ebidensyang lalabas sa kanyang plunder case ombudsman, kung yung mga ebidensyang lalabas sa kanyang impeachment, kung matutuloy sa Senado, could be very compelling para siya ay ma-damage. Katulad ng kay Binay. Kaya walang kaso nakasampa kay Herap nung siya ay nanalo. Diba? Ang sa kanya ay wala siyang alam. At siya ay artista. Ang kalaban niya, si Dependencia, mukhang malayo. O medyo iba naman. Pero, ang ay posible siyang maging Binay. Posible siyang maging Binay. Dahil mas mataas si Binay kaysa kay Sara. More than 40% si second half ng kanyang term. Katulad ngayon, second half ng ni Sara. No? Now, ang response is, or what people are hoping to be an alliance between the administration and the pinks and the yellows. Is that a possibility? Well, bukas, makikita si Bongbong at saka si Lenny sa Naga. No? Ostensibly, mag-ribbon cutting ng isang proyekto. Si Bongbong, si Vince Nison, with Lenny Robredo. Sabi nila, wala namang ibig sabihin yun. Pero siyempre, sa atin, mahalaga yung protection. Kita sa maraming iaanak ng storya yun. Tingin ko, hindi naman lost yun eh. Both kay Lenny at saka kay Bongbong. Tingin ko, gusto rin nila ipakita kay Sara, hindi ka untouchable. No? Hindi ka untouchable. Ibig sabihin,
kung lahat ng mga anti-Duterte forces ay mag-unite, officially or non-officially, medyo delikado ka rin. No? Dahil ang packaging kasi ni Vice President Sara, nung nag-announce siya, hindi lang ako unbeatable ako. Ngayon, yung lalabas bukas, pwedeng mag-present ng optics na hindi, beatable ka. No? Beatable ka dahil yung mga non-Duterte forces may field just one candidate. Hindi na kailangan ng koalisyon. Hindi na kailangan ng joint campaign. Pero pwede na isa lang ang tatakbo. Hindi pang-administrasyon, magpapatakbo yung PIN, or magpapatakbo yung administrasyon, hindi magpapatakbo yung PIN. Basta ang mahalaga, posible na isa lang ang kandidato labang kay Sara. Then that's her vulnerable. Pero Ronald, in the past, every time tinatanong si former VP Leni about 2028, she says she has no plans to run. What would make her reconsider? Should she even reconsider that sentiment? And what should she do differently from 2022? Una ay 2.5 years pa bago mag-eleksyon. So yung iba siguro iniisip na baka masyado pang maaga. Pwedeng gano'n yung iniisip. Kalawa, kakapanalo pa lang niya at mayor. Parang hindi magandang tignan, kakapanalo pa lang niya ng mayor, tapos tatakbo na kagad siya for president. So there has to be a groundswell for her run. No? Siguro yung nanginihintay nila. Pero ikatlo, iba yung panahon natin ngayon 2028 will be decided in 2026. Kaya sooner than sooner, they have to decide sino ang lalabang kay Sara. They have to decide sa 2027. They have to decide 2026. Tingin ko na kay Sara, yan ngayon yung bagong element, bagong variable na kinoconsider ng lahat na nagkaplano sa 2028. Hindi pwedeng maghintay. Kailangan na rin nila mag-announce this year. Pero Ronald, sino nga, anong klaseng kandidato, meron bang kandidato na pwedeng tumapat kay VP Sara Duterte? Kahit pa hindi siya nag-early announcement, I mean, that's already the question people are asking. Dapat kasi usually, di ba, umaangat na yung kandidatong yon. Now we're hearing the names. Of course, VP Leni is one, Senator Risa is the other. Mga ganun So, Necessarily, dahil lahat ng nanalo presidente, hindi umangat ng maaga. Palibang kay FDR, si PNO, Dugong, dahil yan, hindi na umangat maaga. Actually, nakilala lang sila less than a year before the elections. Pinoy, Diaspori, si Digong, si FBI, etc. So, hindi totoo na kinakailangan mong umangat ng maaga. Karamihan ng umangat ng umaga, malibang kay ERA, natalo. so naganap tayong dark horse, Parang si President Duterte, natapos na yung COC filing, we thought it was done.